Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Meron po tayong pasyente. Okay, at pila edad mo? Ilang taon na po kayo? 158. 58, okay. So, anong problema po natin? Nang ubo nga. Ubo. Dugay nawala. Dugay mawala. Matagal na daw hindi nawala. Okay. Kailan nag-umpisa ito? November pa do. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Pag galing November pa hanggang ngayon may ubo, November last year syempre sa unang pag-describe niya since November pa ito, alam na po natin na hindi ito infection sa ngayon. So habang nag-history taking tayo, okay, ay kailangan tumatakbo na yung utak natin. Kasi gusto natin malaman, hindi lang ang reklamo ng pasyente, pati yung dahilan, okay, ng reklamo ng pasyente. Okay? Siyempre, ang dahilan, walang iba. Allergy, infection, or cancer. Okay? Ng baga, for example. Kasi ang reklamo niya ay ubo. Okay? So, kung infection, matagal na ito, November, hindi pwede virus. Kasi virus, 3 araw lang yung ubo, gagaling na yung pasyente. Kung bacteria na kailangan ng antibiotic, syempre, hindi mabubuhay si madam. November na ito, kung bacterial infection ito, walang antibiotic, wala pang 7 days, sana wala na si madam, no? Kasi syempre maging serious si madam kung bacterial infection talagang papatay ng pasyente, okay? Pag walang antibiotic, okay? Ewan ko lang kung nag-antibiotic pa ito araw-araw since November, hindi naman po siguro, no? Okay, so parang hindi infection, no? Okay, pag ganito ang kanyang ubo, no? Galing pa sa November. So anyway, itutuloy po natin yung pagtanong, Okay. So uminom po kayo ng antibiotic? Sa November, Apo. 1 week. 1 week. Anong antibiotic ninyo? Nalimutan ko ng klase yun. Na-admit kayo sa hospital or sa clinic? Pag-admit na ko July, mag-sick-lab. July, last year? Oo. Ngayon lang. 1 week do. 1 week. Hindi nawala. Okay, pero Tapos pneumonia ang result. pneumonia daw. May lagnat kayo at that time. Wala do. Sa chest x-ray pneumonia. Opo. Okay, ayen, palihog daw tubag ang telephone yan. Okay, thank you So, dilaw ba ang plema ninyo? Hindi puti. Puti lang. Opo. Wala kayong lagnat nung July. Wala do. Okay, pero ang chest x-ray, pneumonia daw. Okay. Mura man ko dito ko budok Okay. mga plima pilit kaayo. Anong kulay ng plema? White. Puti. Opo. Okay, puti. So, Makati po bang lalamunan ninyo? Opo. Makati. May sipon po kayo. May sipon ko. Okay, may sipon. Okay. So, sa ngayon, okay, uminom siya ng antibiotic. Okay, pero ang tanong natin, anong basihan? Okay, sabi po niya, sinabihan daw siya may pneumonia siya. Okay, pero sa chest x-ray yun. Okay? Pero sa kanyang kwento, nung July daw, nag-ubo siya, ang plema niya puti, hindi yellow. So, mukhang hindi infection. Okay, hindi pulmonya. Okay? Ang pangalawa, wala siyang lagnat. Mukhang hindi siguro pulmonya. Kahit sasabihin ng chest x-ray, may pulmonya, pero ang kanyang kwento, mukhang hindi. No? At pangatlo, Makati daw ang lalamunan niya, mukhang allergy, no? Okay? Kasi, pag puti ang plema, Makati ang lalamunan, okay? At hindi gumagaling sa antibiotic, malamang allergy po yan. Okay? So, ang akin lang po is, hindi naman nagsabing mali yung chest x-ray result, no? Okay? Para sa akin, gagamutin natin ang pasyente hindi dahil sa kung ano nakikita natin sa chest x-ray, kundi kung anong kwento ng pasyente. After all, ang ginagamot po natin hindi yung chest x-ray ng pasyente, kundi ang reklamo ng pasyente. Pag hindi makatugma
yung nakita natin sa chest x-ray at yung na-describe, okay, ni mother, tungkol sa kaniyang ubo. Okay, so hanggang ngayon po, Makati po yung lalamunan ninyo. Wala ka pa rin kayong lagnat. Wala. Kaya pala buhay pa si madam. Kasi, okay, granting na iba yung ubo niya November, iba yung ubo niya itong July, kahit infection po ito, kahit pneumonia po ito, at hindi siya gumaling sa co-amoxiclav, dapat sana, galing sa July hanggang ngayon, lumalala si madam. Okay, kung hindi talaga napatay yung lahat ng mikrobyo nung last July, okay, habang inom na niya yung co-amoxiclav. So, ang tanong natin kay madam, lumalala po ba yung ubo ninyo since July hanggang ngayon? Hindi naman po. Pareho pa lang. Katulang. Ah. Katulang. Makati. Saka ko mag-ubudok. Okay, so kung partially treated pneumonia last July, ibig sabihin hindi totally nawala yung kaniyang pulmonya sa co-amoxiclav, syempre, ibig sabihin yan, may natira pang mikrobyo sa baga. At since hindi na siya nag-inom ng antibiotic after yung 1 week na co-amoxiclav, expect po natin na yung natirang mikrobyo ay syempre mag-multiply ulit. At dapat lumalala na sana yung ubo ni madam since last July, since pagtigil niya yung kanyang co-amoxiclav. Okay? So ang akin lang po is syempre hindi sapat na hanggang question and answer lang. Hindi sapat na hanggang history taking lamang. Kailangan yung second part of our consultation should be yung physical examination. So, examinin ko pa yung pasyente after this. No? Pero, suffice it to say, okay, as I've said before, ang history taking napaka-importante. Sa history pa lang ng pasyente, yung pagkwento niya tungkol sa kanyang ubo, alam na po natin 60% of the times, no? Alam na po natin kung anong sakit ng pasyente. At ito po ay walang iba kundi allergy lamang. Malamang allergy lamang dahil ang tatak ng allergy po ay yung Makati ang kanyang lalamunan. So anyway, pag wala pong marinig na plema kay madam, 99% sure na po tayo na hindi ito pulmonya kundi allergy lamang ng kaniyang lalamunan. Yun po ang tinatawag natin na allergic pharyngitis. So, ang gamot po para sa allergy sa lalamunan ay walang iba kundi diphenhydramine, 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. At pag wala siyang diabetes, pwede tayo magdagdag na prednisone, 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At syempre, tanungin po natin kung ano bang posibleng mga dahilan na pwede bakit kumati ang kanyang lalamunan. Because as I've said, ang dali gamutin yung kati ng lalamunan. Madali lang ang magreseta. Pero dahil po na ayaw natin babalik si mother sa akin, kasi po, magastos nga, crisis, dapat tanungin natin kung meron ba mga dahilan na nag-contribute sa kanyang kati ng lalamunan para iwasan ni madam para hindi na po babalik ang kanyang kati ng lalamunan oras maubos yung gamot niya para sa kati ng lalamunan. Okay, so syempre tanungin po natin, number 1, usok. Meron mag-usok sa bahay, paninigarilyo or sa pag-vape, usok sa pagluto lalo pag ginagamit ang kahoy at uling or charcoal, usok galing sa katol, yung insecticide coil, usok galing sa pagdaob, yung pagsusunog ng basura sa labas, no? Usok galing sa pagluluto, sinabi ko na po, at usok galing sa mga sasakyan, yung tambutso, yung smoke belching. Okay? So, pag meron talaga itong mga factors na ito, syempre, kailangan talaga iwasan ni madam at tuwing lumalabas siya sa bahay dahil po automatic marami ng usok sa labas kasi mga sasakyan ngayon, ewan ko lang ano nangyari sa emission test po natin tuwing umaga pag nagda-drive tayo, makikita pa rin tayo mga sasakyan na nag-emit ng mga itim na usok, no? Okay? Syempre, kailangan magmask po si madam tuwing lumalabas po siya sa bahay. At number 2, yung alikabok sa bahay. Kaya hindi pwede magwalis sa bahay.
kailangan po mag-mop lang po, at kung walang mop sa bahay, yung basa na trapo, punasan po yung sahig. At pagkatapos yun, wag na po kayo magwalis ulit. Kasi yung alikabok po ay pwede mag-float, no? Maglutaw sa Bisaya. At kahit mag-mask kayo habang nangwawalis, pag tinanggal po yung mask ninyo, nandyan po yung mga alikabok na float, matatamaan pa rin kayo. So, wag po kayo magwalis sa bahay pag meron kayong kati ng lalamunan. Okay, at saka syempre, iwasan po natin yung mga maiinit na inumin, yung mga sobrang init na kape, kasi pwede mamumula yung lalamunan, and later on will lead to kati ng lalamunan. Kasi pag namumula at namamaga, ang unang reklamo ay kati. Pag sobrang nang namamula at namamaga, syempre magsakit ng lalamunan. Okay? So, ang kati po ay dahil po sa namamaga ng konti yung certain part of your body kung saan po kumakati. Okay? So, bawal na po yung sobrang mainit na inumin. Yung mga maanghang, yung sobrang lamig, pati ice cream, iwasan na po natin yan. Okay? So, kung meron po mga aso pusa sa bahay, dapat wala na po sa loob. Kung meron po mga stuffed toys, dapat wala na rin po yan sa loob ng bahay. At syempre, yung alikabok sa bahay, okay, lalo sa mga sa kama natin, kailangan ayusin po natin yan. At pag nag-aircon, kailangan ipalinis po natin yung aircon every 3 months. At saka yung filter sa loob ng aircon, kailangan kayo mismo ang maghugas ng filter every week. Okay? Maraming salamat po.